Pinahirapan tayo O game. Ang sabi dito Maku, mas nakakapagod ang manatili sa maling tao. Kasi sa paghihintay sa wala, yung panahon mo lang ang sayang. Pero sa pananatili sa mali, pati yung halaga mo unti-unting nawawala. Sabi! Sayang. Ngayon, sabi ni Kaylen, manatili sa maling tao. Nakakapagod at nakakaubos talaga yung habang nananatili ka sa taong wala naman ibang ginawa kundi ang saktan ang damdamin mo. Habang nananatili sa maling tao ay unti-unti ring tinatapakan ang worth mo. Hindi mo namamalayan na nauubos ka na pala. Mas okay na maghintay sa wala kesa nakakayang tiisin ng sakit. Wag lang mawala yung taong never na nakatulong sa mental health mo. Aray, nako! Maraming tinamaan dyan. Sabi ni Shirley, okay lang, sino maghihintay sa wala, wala nga aantayin mo. Tsaka mabuti pa nga mag-isa na lang kaysa manatili, maling tao nga. Bakit ko ba sinasagot ang tanong na ito? Ewan ko din sa'yo, Shirley, ba't mo sinagot? Sabi ni Emmanuel Aquino, mas nakakapagod ang manatili sa maling tao. Bakit? Kasi at first place, kung tamang tao yan, never kang mapapagod or nakakapagod. Kaya dun palang sign na yun na maghintay sa wala kaysa sa pananatili mo. Madaming pwede kasing mangyari, isa na doon yung hindi mo nire-respeto ang sarili mo. Kaya mas maganda maghintay sa wala. Kasi para sa akin, ang paghihintay ay isa sa magandang gawin, lalo na kung alam mo sa sarili mong may hinihintay ka na alam mo at sigurado ka na iba siya. Sabi naman ni Rosaline Carbonell, manatili na lang po sa maling tao. Kasi kung alam mo nang mali siya para sa'yo at nanatili ka pa rin, mauubos ka. Dahil yung first factor na maaapektuhan is yung mental health mo. Abay, talagang sasagarin mo talaga yung mental health mo Yan ang gusto ni Rosaline. Choice niya yan. Sabi dito, may nag-comment sa kanya, kaya pala naiyak-iyak ka be, haha, now. Sabi naman ni Susana, yung manatili sa maling tao na lang po kasi stress ang aabutin mo dun. Ha? Gusto mo ng stress? Sabi ni Marlene, pareho po nakakapagod, pero yung maling tao minsan nagbabago din yan. Binigyan ng pag-asa. Nakakapagod po both, pero mas nakakapagod po if walang pera. Ito yung perfect na sagot. Sabi ni Karen, mas nakakapagod talaga yun, di ba? Stress ka niyan, ngayayat ka pa sa pag-iisip, paano kakikita ng pera? Sige, basahin naman natin dito sa ating TikTok kung ano ang comment nyo. Pili daw kayo, parehong pangit parehong nega, pero kung papipiliin ka lang naman, maghintay sa wala o magstay sa maling tao, ano nga ba yung pipiliin mo? Dali. Sabi dito, magstay na lang po sa maling tao para baguhin siya. Ay, ikaw pala si Superwoman. Wala pong pipiliin. Sabi ni Pinky, oo nga naman, kung pwede namang walang piliin, ba't pipili ka nga naman? Sabi ni Ruby, nakakapagod po kasi sa maling tao. Sabi naman ni Mami, at sa maling tao na lang po, baka may pag-asa pa. Gets ko na kayo. Yung iba, pinipili yung maling tao kasi baka pwede pa rin magbago o may pag-asa pa. Kasi nga naman, change is constant. Pero yung paghihintay sa wala nang wala ka na magagawa Walang change yun kasi nga wala kang iniintay So ano nga naman? Sabi ni Carjack Infinity, mas okay yung maghintay sa wala kasi malay mo, yung hinihintay mo darating na yon. Pero kung maling tao, bakit? Hati talaga ang opinion natin ngayon, no? Oo nga. So kung ako naman ang tatanungin, wala din ako isasagot. Ayoko maghintay sa wala at ayoko din magstay sa maling tao. 'Di ba? Yung maghihintay ka sa wala, ba't ka nga ba nandyan? Ito yung pros and cons. Yung pros nun, naghihintay ka sa wala, alam mo, nasa utak mo na wala naman ako hinihintay, so choice mo na lang na andun ka. Choice mo na yun So, ibig sabihin, kapag anytime na nag-decide kang umalis, kaya mo namang gawin. Kasi, alam mo, sa utak mo na wala namang patutunguhan, wala kang iniintay. Ang consequences naman yan, nauubos yung oras mo. Pag naghihintay ka sa wala. Kasi wala ka na mababago Wala doon pwedeng sabihin na change is constant kasi nga wala nga Wala ka nga iniintay Doon naman sa maling tao, ang pros and cons is, ang pros ay wala. Kasi nga mali Ang konting pros lang dyan is yung umaasa ka na magbabago siya dahil sa paniniwala mo na oo nga naman, change is constant, pwede bang baguhin yung taong to. Pero hindi kasi lahat nagbabago.
So, depende yan sa tao at depende rin sa'yo. Pero mas depende yan sa tao kasi ang tao, pag ginustong magbago, sa kanya nakasalala yung pagbabago niya, hindi sa ibang tao. 'Di ba? Ikaw lang yung makakatulong pero at the end of the day, siya pa rin na magde-decide na magbago. Kaya 50-50 pa rin. Kasi kung magde-decide siya magbago, edi good. Kung hindi, patay ka. 'Di ba? O ano naman ang yun yung konting pros. Ano naman yung consequences. O, 'di ba? Ang consequences naman 'yan ay syempre pag nasa maling tao ka, yung mental health mo, talaga nagmamakaawa na sa'yo na tama na. Kasi mental health mo yung nakasalalay, emotions mo yan, utak mo, pati physical health mo madadamay kapag stress ka, di ba? Di ba? Dami-dami yan eh. So kapag nasa maling tao ka, stress talaga aabutin mo, magkakasakit ka, di ba? Mabubuisit ka lang, maubos pa yung oras mo, masasaktan ka pa. Ano pang ginagawa mo dyan? Umalis ka na lang, ganun. So kung ako yung papipiliin, yung maghintay sa wala o magstay sa maling tao, wala na lang akong pipiliin. Kung pwede ko namang piliin na mapunta sa tamang tao at sa tamang tao na maibibigay sa aking future kaysa sa walang hinihintay. 'Di ba? O, wag na lang kayo mamili Ba't ko pa kasi kayo pinapili, no? Anyways, mga pangga, kumain na kayo dyan sa mga hindi pa nakakapag-lunch. Mag-lunch na kayo. Isa na ako dyan, di pa nagla-lunch, kaya kakain na muna ako. May mga bisita tayo dito ngayon, taray naman. Pero secret daw, so di nyo naman kasi sinabi agad, bawal pa lang sabihin. Ayan, nadulas tuloy ako. At least di ko sinabi mga names nyo. Mga taga Cebu, ayan. Si Jane. Mga taga Cebu. Yan, salamat po sa inyong pagdalaw. Mamaya hot stories na tayo. Baka ikaw na yung caller natin. Tawag na 8721-2429 or 7001-7949 or mag-PM ka lang sa messenger natin sa FB. That's Energy FM 106.7. Ayan. At dahil dyan, paalam na mga pangga. Magbabalik ako mamaya. Walang aalis. Live pa rin tayo later. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy. Here's a song from Moira. Saan sisimulan? Ay, saan na pa sisimulan? Paubaya. Hindi paubaya. Wala. Sana na. Oh, game. Kain na kayo. Paubaya. Hindi yung paubaya. Pagitan. Pagitan. Yung nag-viral na sa cover sa Pagitan ng salpukan. Salpukan ng pusa. viral na. Salpukan. Salpo ko ng dalawang ay. Wag lang kayo magtanong. Dali. Oo, 8721-2429-7001-7949. Ayan. O kaya naman, again, mag-PM ka lang sa ating messenger. That's Energy FM 106.7. O, ayan. Hello sa lahat ng mga bumabati sa akin. Binabati ko rin kayo sa lahat na may mga celebration. Hello. Graduation month naman daw ang kasunod, March. Oo nga. And March is the season of cherry blossoms. Kaya kung binabalak mo mag-abroad, dapat matagal ka nag-book, hindi yung ngayon lang, di ba? Sobrang mahal na ng ticket. Di ba? Yung kung kailan saka ka mag-book. Pero maganda talaga ang March to April, ha? Cherry blossom talaga yan sa sa ibang mga bansa, di ba? Sana magkaroon din tayo ng cherry blossom dito sa Pilipinas, no? Kaso wala mamimiss din naman natin yan. Kasi nung nasa malalamig na bansa na pinupuntahan ko, masarap naman talaga kapag winter season. Pero minsan sa umpisa lang habang tumatagal, naiinis ka na sa lamig. Gusto mo nang mainitan. Diba? Cute pa yun. Poporma ka, tapos malalamigan ka. Pero habang tumatagal, parang gusto mo na lang matulog na matulog. Tapos, iba talaga yung lamig. Nahirapan ka magbalot ng katawan mo. Diba? Kaya naman, na lang. Diba? Parang gusto mo na lang ulit bumalik sa init. Iba talaga ang init. Hindi rin makapag-message sa page. Talaga, hindi kayo makapag-message sa FB page namin. Ha? Energy FM po yan, 106.7. O sige, sa mga nagko-comment dyan, try nating i-reach out kayo dito sa ating TikTok para matawagan kayo. Hindi ko alam kung ready na ba yung caller natin or nawala ba siya. Wait na lang natin kung ano man ang kanyang status. Ikaw, ano status mo? Single, it's complicated o wala?
O wala talaga? Oo. Sige, hintayin natin. Kung andyan na ba ang ating caller for today? Wait a minute. Oo, ano daw yung next season na? Sabi niya, gusto ko po kasi mag-share because it's complicated. Tawagan natin nga tong si ano. Wala namang pangalan, Orange Heart lang. Ba't Orange Heart lang si ano dito sa TikTok? Pwede pala yun, yung emoticon lang yung pangalan mo. Walang pangalan talaga. Sige, try natin kontakin ka ha. Kasi nawala yata yung caller natin eh. GK yung vlog nyo po. O, yung vlog ko wala sa akin lahat ng files. Alam nyo na, kapag wala sa akin, matagal yan. Na kay Papa Jackson po lahat, okay? So, siya ang kulitin nyo. Dahil wala akong magagawa, wala akong pwedeng i-edit dahil wala sa akin lahat ng files. Nasa camera niya lahat na mamahalin. Sabi ni Mads, maganda sa simula lang pero pag tumagal tatamarin ka na pong gumala kapag winter kasi nga yung snow. Tsaka ang dumi doon ng snow. Oo. Ewan ko, masaya naman talaga minsan sa umpisa. Pag tumatagal na ano na. Oy, relate ka. Alam mo yarn. May ganun talaga. Sige, hingi natin ang ating update sa ating caller. Di ko alam kung nawala siya. Ano nangyari sa kanya? Nawala siya. Sige, wait lang natin ulit. Sana daw matawagan dito yung nagre-request to. Sige. Wait natin yan. Habang naghihintay tayo sa panibagong caller, ay bumati muna tayo ng bonggang-bongga. Uy, live din tayo sa ating FB. Sige, open natin yung FB para mabati natin lahat ng mga dyan at nanonood sa atin. Sa mga nasa bahay, kumusta kayo dyan? Hope you're doing good kahit nasa bahay lang kayo. Hindi dapat nilalangin kasi maraming pwedeng gawin sa loob ng bahay, di ba? Yung paglilinis pa lang nakakapagod yan eh. Yung pag-iisip pa lang kung paano mo lilinisin at liligpitin lahat ng kalat, aba, malaking ano na yan, di ba? Kaya congratulations kung marami kang nagawa, marami kang na-accomplish. Ako kanina nakapagluto pa ako bago ako umalis. Medyo nalate ako kasi sama din ng pakiramdam ko eh. So dinaan ko na lang sa pagluluto. Ganon, nagluto ako ng pasta and surprisingly, sabi ko, hindi ko nga to titikman, tansyahan lang. Kasi may ganon, di ba, nagluluto na hindi tinitikman, tansyahan lang. Sabi ko, ay oo bra, masarap. Nasarapan ako sa sarili kong luto. Tsaka bihira yun di ba, kadalasan kapag ikaw yung nagluluto, parang tinatamad ka ng kumain. Mas gusto mo na nakikitang pinapakain yung niluluto mo. Tapos minsan hindi mo siya ganun na-appreciate yung lasa kasi parang ikaw na yung gumawa, ikaw yung nagtimpla. So parang hindi na siya bago sa'yo. So nakaka-appreciate lang yung iba. So I'm happy na na-appreciate ko yung sarili ko. Dapat once in a while na-appreciate mo talaga yung sarili mo no? Iba din pala yung feeling. I'm so proud of myself na hindi ko tinikman pero malasa. Sabi, ano po niluto mo? Actually, inventong luto. Kasi may pasta dun sa bahay, tapos may spicy tuna. So sabi ko, lang pwedeng gawin dito. Ito na lang yung sahog ng pasta kasi wala akong maisip. Tapos nilagyan ko ng kamatis, ganyan, ng sibuyas, bawang, paminta, salt. O, naging cooking show na tayo dito ha. Yun, sabi ko, surprisingly. So, ayan. Oo, ganun. Anyways, sige na, tapos na natin yung pagluluto. Pwede po ba makatikim ng luto? Sige, balang araw kapag hindi ako masyadong busy, 'di ba? Just realize 8 years mo na akong follower, sabi ni Miles San. Oy, thank you. Thank you. The happy anniversary. Happy 8th year. DJ Kara, grabing tanong to. Sumagot muna tayo ng tanong. Sige, sabi ni Wildlife, naniniwala ka ba na may pag-asa pang magbago ang taong narcissist? Grabe naman yan. Alam mo, kahit hindi narcissist o kahit magnanakaw yan, kahit gano'n pa kasama ang isang tao, naniniwala talaga ako na change is constant. Lahat may pag-asang magbago. Kasi pag sinabi natin walang pag-asang magbago, kahit yung pinakamasamang tao sa buong mundo, nagiging judgmental tayo dun sa part na yun. Kasi hindi naman natin nababasa ang puso nila. Ang nakakabasa lang ng puso ng isang tao ay hindi kapwa-tao. Syempre, ang Diyos lang yun. So, we can't really judge people based on our observations only, based on their attitude, on their character, kasi pwede pong mabago yan. I believe in that. Ayan. So, wag na kayo magbanggit na ibang pangalan dito. Tama na yan.
Pag nag-judge tayo na nag-judge, wala tayong kinaiba sa kanila. Ganon yun, di ba? Ayun lang. Well, sige, maghintay pa tayo ng konti. Kapag wala talaga, bawi na lang ako sa inyo sa Lunes. Magkwentuhan na lang tayo. Oy, hello nga pala from Cabuyao, Laguna sa tropang Aldo's Transport Services kay Emmanuel. At binabati ko rin lahat ng mga poging Grab driver na nasa biyahe sa oras na ito. Good luck sa inyo buong araw. Mahaba pa ang araw, so huwag kayong mawala ng pag-asa. Diba? Trust the process. At saka, wag din muna kayo mawala ng pasensya. Kasi pag nagsimula kayo mabad trip hanggang mamayang gabi na yan. Diba? So, ano ba yung mga bagay na pwede magpasaya sa'yo habang nagda-drive ka? Listen to good music. Yan. Malaki ang epekto ng music sa mood natin kung minsan. Lalo na kapag namamalaya nating sumasabay tayo sa kanta. Aminin nyo, diba? Kapag sumasabay ka sa kanta, ibig sabihin yan, nag-e-enjoy ka na. Kaya it's a good thing. O, diba? Kaya go, habang nasa biyahe kayo, enjoyin nyo muna yung good music. O kaya naman, mag-stop by for a while kung saan man convenience store, magkaroon ng pika-pika, coffee or something. Kasi minsan it's okay to stop for a while. Kahit for a while lang naman, para hindi dire-diretso yung stress mo kung nai-stress ka man ngayon. Diba?